Trabaho agad ang aatupagin ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa kanyang comeback bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Bukod sa flood control scandal, sisilipin din ito ang anomalya sa iba pang infra projects tulad ng farm-to-market roads. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Hindi pa man opisyal na bumabalik bilang Senate Blue Ribbon Committee Chair, may pasabog agad si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Sa kanyang napipintong return bilang BRC Chair sa November 10, target niya nang magdaos ng susunod na committee hearing sa November 14. Iimbitahan ang isang very important witness na hindi pa niya pinapangalanan, kasama si Orly Guteza na naging surprise witness sa previous hearing. Kailangan pa raw kasing mabigyang linaw ang kanyang naging testimony tungkol sa di umano'y personal cash deliveries sa bahay ni na-resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico at former House Speaker Martin Romualdez. Ang pera ay may kaugnayan sa di umano'y kickbacks nila sa flood control projects. Sa huling statement ni Lacson nung siya pa ang BRC Chair, iimbitahan daw niya sina Ko at Romualdez sa next hearing. Inaasahang sisipot din sa November 14 ang ilang politiko at DPWH officials. Ayon kay Lacson, una nang sinabi ni Senate President Tito Soto na hindi lang flood control ang balak talakayin ng Blue Ribbon sa mga susunod nitong pagdinig. Sasakupin nito ang mga anomalya sa iba pang infra projects, gaya ng farm-to-market roads. Nag-resign si Lacson bilang BRC Chair matapos ang di umano'y frustrating talks sa mga kapwa-senador. Bagamat suportado na raw ng Senate Majority ang pagbabalik ni Lacson bilang Blue Ribbon Chair, kailangan pang abangan kung nanganganib ang Senate Presidency ni Soto. Pero tila unbothered ang Senate Chief tungkol dito. Samantala, sinusuportahan naman ni Senator Win Gatchalian ang comeback ni Lacson. Sa programang On Point ng Billionario News Channel, sinabi ni Gatchalian na mas mainam na manatili si Lacson sa pwesto dahil siya na ang may kaalaman sa takbo ng investigasyon tungkol sa flood control mess. It's better for him to continue to be the chair because he can definitely drive the investigation faster because of his prior knowledge about this issue. Dinetalya ni Lacson nitong Setyembre ang modus o scheme kaugnay ng mga proyekto at nag-name drop ng mga sangkot sa ghost at substandard projects, partikular ang sa Bulacan. Para sa Agenda Weekend, Hannah T., Billionario News Channel.